We are solvent as we speak. Meaning you have money. 10 ang billion. Manila. 10 billion pesos. Ang Manila meron na? 4.4 billion ang utang namin na binayaran nung mga nagdaan, na iniwan sa kanya. The city is fiscally healthy. And I think any government, Karen, whether communism, socialism, monarchy, democracy, if there's no money, there's no government. Yeah. So, na-cure namin yung isang problema. So we right were now, given, how much do you have in Manila coffers? about 10 billion. You do? Yes, about 10 billion. And what do you do with that? That's why there's Nutriban, there's new building for PLM, there's about 18 buildings, school buildings, not rooms, but buildings. Do people know this? Do Manila voters know this? Well, hindi mo nakikita kasi hindi kami nagtatayo ng bulaklaking ilaw. Hindi kami nagtatayo ng mga colorful na hindi kami, in fact, it's the other way around. Tinanggal namin. At binalik namin yung simpleng ilaw. LED lighting, isang bombilya, enough na ilaw para sa isang space, ayun ang binalik namin. Naging modest yung living ng Manila. And there are no more vendors in Rojas Boulevard? There were, katulong ko naman, I have to give it to Secretary Babe Singson. Ang isang cure doon, nung tinanong ako, anong solusyon? I told you, I saw on a Sunday. Nung tinanong ako ni Secretary Singson, anong solusyon? Sabi ko, I think we should provide jobs. Sabi ko, kung yun ngang aso, naghahanap ng masisilungan yung pa kaya mga tao. So what did you do? So we created about 32 individuals, jobs for 32 individuals. So na-lessen talaga siya. Yeah, but then do you have a security watching over Rojas Boulevard? Meron ng CSF, naglagay ng CSF si Mayor, nagbabantay kami. In fact, kagabi, makita mo talagang halos wala nang naglalakad dahil talagang pinapulisan namin yung lugar. It's a challenging city because, you're dealing with 3 million people. So, can you carry on? You feel your experience in local government? I feel you can. But then you have very serious names running for the Senate and very famous national names. Can Isko Moreno make it? I mean, what number are you now? I think with Pulse, SWS ata 14, 15. 14, 15. Okay. Some 16, 17, another company. Well, what would you do to make it at least to 11 or 12? What will Isko Moreno offer? Ito naman, ako, mas marami sa kababayan natin ang talagang nahihirapan sa buhay. But one thing for sure, wala akong nanay na mga apelyido na kilala. Nanay ko, katulad lang ng nanay mo, Karen. Pare-pareho lang tayo. Ang tatay mo, katulad halos natin ng mga nanonood sa atin. But, hindi ka pedigree. Estrada, hindi ka Angara, hindi ka, Askal ako, madalit salita. Hindi ka, Enrile. Awa naman ng Diyos, ito naman ang garantiya ko sa iyo, Karen. Kapag kumalam ang sikmura mo, yun, alam ko yun. Kapag dalawa lang ang uniforme mo, papasok ka sa eskwela, pag Lunes yung pa rin nasusuot mo ng Martes dahil malang Ajax, hindi lalaban ng nanay mo, alam ko yun. So how can you bring that to the Senate? And I've been doing that in the council. Yeah. Supporting education, supporting healthcare, supporting security and housing. Kasi squatter ako Hindi ako nakapag-aral dahil hindi naman ako bobo, dahil hindi lang ako pinalad na. But then you went to Harvard na. Hindi naman. Yeah, you did. While you're vice mayor, you went to Harvard Kennedy School of Government. Yes. Gustong-gusto ko mag-aral, but there's no program for me ng gobyerno na isang katamtamang bata lang. Kaya kung bakit yung mga bagay na alam ko, base sa karanasan ko, yun dinala ko sa council. And modesty aside, records will speak for itself, mga batas na pinasa ko sa council. Education, healthcare, saka yung housing, yung Land for the Landless program. Kaya I'm very particular with the first question. We know the numbers on paano namin binigyan ng pagkakataon na magkaroon ng lupa at bahay yung mga tao. So I'll bring it to the Senate. Yeah. Basic needs. How did you join Senator Grace Poe's team? Are you in it already? Yes. Yes. How did that happen? I haven't seen the list. Nagkataon kasi when I saw Senator Grace Poe, meron siyang isang speaking engagement. Ibabalik niya yung pagkain sa loob ng public school. Ibabalik niya yung, gagawin niya yung loan sa estudyante.
Yun yung batas na gusto ko, yung Equal Opportunity Act. Yun yung isang dream ko. Na kung saan, yung si Pedro, si Petra, na anak ni Alimbecchia, na gustong-gusto mag-aral, pero hindi siya matalino, ha? But why didn't you join Binay? Hindi naman ako kasama sa list nila. I'm with PMP. Una was But you created didn't want to join VP Binay's camp? Not really. In fact, even liberal, I was included in the long list. The big list, the bigger list. So I'm not even a liberal. Kaya I'm grateful to the liberal. So I think every party has its NECO or National Executive Committee. Sila ang namimili. Hindi lang ako siguro. So they trim it down to 12 is what you're saying. Did you want to join the Liberal Party? Well, may because they have two there that were relatively unknown nationally. If limbawa, an official offer, kung binigyan ako ng official offer, bakit naman hindi? No? Pwede ko naman basahin muna eh. Pero one thing for sure, this time, when I'm about to decide, nakita ko si Grace na nagsasalita about education. And nagsasalita about Nutriban, or Nutriban kasi ang tawag namin nung araw. Anyway, yeah. So you approached her. Sabi ko, okay to. Did you approach her? Yes, I went to her, sabi ko, are you sure you're gonna do that, ma'am? Of course, we're gonna do that. Sabi ko, yung po kasing gusto kong gawin. Isa yun sa mga, kasi you have Senate, ang daming batas, 3,000 mahigit. So, hindi naman na-aproba ng presidente. Last question. There's no use. Is Erap gonna campaign with you all over the Philippines? Will he do that for you? Yes, he will do it. He will do it. I have to see that because if he does that, that's a big deal for you. Una man, malaking bagay sa akin yun. Being endorsed by a former president who are loved by the masses. And going around with you, he'll do that? Yes, he promised me that. And hopefully, siyempre, and I'll do my best to be around and say my piece all over the country while doing my job in the city. Because I made a promise before the Commission on Election sa mga harapan ng mga journalists. I'm still gonna do my job. Okay. Mad world. Igalaw mo lang. Okay, ladies go smooth. Okay, same-sex marriage. No. Why not? Parang di natin matanggap naman na parehong magpapakasal. Is it a sin for you? Yes. Sa akin na, yung magpapakasal. Pero yung okay lang. Pero yung magpakasal, parang hindi kong... So you think same-sex marriage is a sin? Yes. It is? Do you have LGBT voters? Are you scared? Hindi. Pero, I'm curious. Basta yun sa akin. Yun ang tingin ko. When it comes to the LGBT community, alam mo, it's a major campaign issue now. Mar Rojas is getting known for his programs for LGBT. Do you support the anti-discrimination bill? Yes. Discrimination? Oo. So what do you think? Expound on it. How would you improve the lives of the LGBT community? If you were a senator? Pag discrimination kasi lahat nakikita ko, iba-ibang klase ang discrimination, di ba? Sa kababaihan lang, pag sinabihan ka na bobo ka, discrimination yun. Di ba? Minamaliit ka. Tulad sa akin, may discrimination yun. Yun yung mga ganun. So, kailangan magkaroon tayo ng batas na ipaglaban yun. Yun yung isa sa, actually, pinag-aaralan ko yun. Isa sa programa ko yun. Isa yun. Now, if you won a Senate seat, what would be your advocacy in the Senate? More on sa kababaihan. Like what? Boses ng mga kababayan. Like Magna Carta of Women. But then the law exists already. So what would you do? Pero may mga bagay na hindi na-implement. Like what? I want to hear. Wait, teka muna. Okay. May mga katulad nun, di ba? Yung may mga na-rape na mga bata, wala pa tayong law na ganun eh. Na pwedeng what's this? Yung mahirap, ayaw walang mag-witness doon sa batang yon o hindi bata na, basta babae. Sabihin, di ba? Yung witness na pwedeng ang government ang tumulong doon sa bata para magdemanda. But don't we have that? We have the Public Attorney's Office.
That's free. Siguro, pero pwedeng tulungan. I mean, yung gobyerno. Kaya nga sabi ko, isa sa pinag-aaralan ko yun. Kasi more on sa, like sa Paranaque, kasi yan yung sa kababaihan. First lady pa ako, more on women ako talaga eh. Nanalo, first lady ako. So yan are talaga. you for the reproductive health law? Oo na. Yes, in all Yes. forms, or yes with reservations? Yes, with reservation. Oh, what are the reservations? Kailangan mo ba sagutin? Of course, you're running for the Senate. Ha? Oh. What are the reservations? Contraception. Ano? Should the government spend for contraception? Should the government spend in each Kasi- barangay to have pills there, condoms there? Yung control, no? Oh, this was the issue in the Supreme Court. Kasi dapat talaga, lalo na yung mahihirap, dapat talaga mag-control kasi lalong naghihirap sa dami pag maraming Oh. anak. So how would they control? How would you do it? Kailangan, lagi bukas ang ilaw na to. Hindi. No. Ibig sabihin, Kailangan lagi bukas ang ilaw? ha? No, really. No, I mean, you're an advocate for women. You support the RH law with reservations. So what are your reservations in the RH law? Disseminate. Kung No, your reservations, it means ano ang alinlangan ni Alma Moreno pagdating sa batas na ito. yun nga, yung pag sobrang anak, doon ang takot ko. So, So pro-RH ka? oo, kasi kumbaga, katulad sa akin, yung dapat, hindi ko alam po, dapat kasi, pag kaya mo, pwede ka mag-anak. Oo. Yung mahirap, sana matuto, i-seminar natin na mag-control, ito yung gagawin, yun ang kulang natin. Ipaalam natin sa tao. Kasi like, bumababa kami, grassroots, bawat barangay. Kausapin ng barangay captain, basta Oo. mag-seminar Tama. tayo, turuan natin. Oo. Tama ka, Alma. So, ang sabi mo kasi ito, para ako sa RH law with reservations. Yeah. Ang ibig mo sabihin, gusto ko ng RH law, pero merong mga bagay sa batas Oo. na hindi ko gaanong gusto. Oo. Ang tanong ko, ano ang hindi mo gusto sa RH law? Kasi naging kontrobersyal ang RH law, umakyat sa Korte Suprema. May 4 na bahagi doon o 3 na hindi sinang-ayunan ng Korte Suprema. Ano sa RH law ang ayaw mo o gusto mo? Teka, nawawala ako. Oh. Hindi ko pa actually, hindi pa ako napupunta doon. Okay, tanong ko na lang. Pills. Sang-ayon ka hindi? Sa pills? Hindi. So, hindi ka sang-ayon sa contraception? Oo nga, kala ka di ba Gusto mo sinasabi ko? natural? Natural. Okay. Alright. So, Kasi minsan ang ito- pills, hindi sumasang-ayon sa katawan ng so, ito na yung tao. tanong ko, ha? Pinahirapan mo No, ako. bilang mambabatas. Yeah. Ito yung contention noon. Dapat bang gumastos ang pamahalaan para pondohan ang kondom at pills sa bawat barangay? Kasi bagamat hindi ka sang-ayon sa pills, may iba na gusto nila ng pills. Gagastusan ng ating... Gobyerno, sa ibang bansa No. kasi ginagastosan yon. Kumbaga, ang gobyerno ang gagastos, pambili ng kondom, pambili ng pills. Anong paninindigan ni Alma Moreno doon? Sa akin, no. Kasi siguro kung may budget tayo, mas unahin natin yung mga mas bagay, yung mga project na mas maganda. 'Di ba? Kumbaga, bakit natin gagastusan yan? So, no. No. Oo. Okay. Alright. Magbabalik po tayo. We're gonna take a quick break. When we return, our Pinagpawisan ako. conversation. Anti-dynasty bill. Anong paninindigan ni Alma sa political dynasty? Sa akin kasi, kung ang pamilya mo, maganda ang ginagawa sa isang bayan, okay lang eh. Di So, ba? okay lang sa'yo na halimbawa ang mga Binay mamuno sa Makati. Alam mo, 29 years Actually, na ang hindi lang Binay si- mayor, ha? Hindi lang naman si Binay. May mga ibang mga governor, may mga So, iba. yun nga tanong ko, okay lang sa'yo yun? Yes. Na halimbawa, isang pamilya, tulad ng mga Binay or kahit iba pang Yes, pamilya, yes. 29 years na, 30 years, kung hindi mayor ang asawa tatakbo, ang anak tatakbo, nagpapalitan lang ng upuan, okay sa'yo yun? Sa akin, okay sa akin, basta maganda ang ginagawa. Hindi ba Maraming prone to ginagawa. abuse yun? Hindi. I mean, it doesn't absolute power corrupt absolutely?
the Machiavellian school of thought? Hindi, kasi hindi rin naman sila mananalo kung hindi gusto ng tao eh. Bakit sila binoboto pa rin ng tao? 'Di ba? I mean, hindi naman, kasi may mga lugar ako napuntahan na ganun din. Pero yung maraming nagawa. Pero kung wala kang ginagawa, I'm sure taong bayan naman ang hindi ka iboboto talaga. So, pagdating sa political dynasty, hindi ka naniniwalang dapat suportahan ang anti-political dynasty bill? Oo, sa akin. Kasi hindi ako hindi sa akin okay lang eh. Basta maganda basta maganda ang ginagawa. Kasi ang sinabi ni Pangulong Aquino sa kanyang huling speech, panahon na para suportahan ang anti-political dynasty bill. So, ang paniniwala ni Alma Moreno, hindi kailangan. Hindi. Oo. So, okay lang sa'yo na halimbawa, sa isang probinsya, gobernador, misis niya susunod, anak niya, papalit-palit. Okay sa akin nga kung maganda ang ginagawa sa bayan. Oo. Kasi kung maganda naman, bakit mo papalitan? Kung papalit naman, hindi ganun, diba? Okay. Ngayon, ilan sa ilan sa mga mga kumbaga nais mong pag-usapan ang ekonomiya. 'Di ba? Ito sinabi mo pinag-aaralan mo ang kahirapan. Pagdating sa income tax reform, anong paninindigan ni Alma Moreno? Reforma. Ano doon ang dapat i-reforma yung sa para akin, sa yung withholding tax ng mga empleyado, lalo na sa empleyado. Kasi ang laki yung nawawala sa empleyado, kawawa naman. So now, 32%. Yes. Ano? So, yun yung, andito sa akin, pinag-alaman ko kanina, na yun ang dapat baguhin natin. Kasi kawawa naman yung, sa inikot namin, yun ang laging naririnig namin. At yun ang laging pinapaliwanag din ni BP, na ayusin natin yung reforma. Oo. Naniniwala ka ba sa mga aligasyon ng katiwalian laban kay VP Binay? Hindi, Karen. Kasi hindi pa naman papatunayan sa husgado. Puro allegation pa naman, di ba? Kumbaga, wala pa. Hindi naman sinabing guilty na. Kumbaga, inaano natin na guilty ka agad si BP eh. So, naniniwala ka na ito, ang Makati Building 2, hindi overpriced, ang Hacienda Binay, hindi kanya? Kasi, di ba, nasa husgado na naman yan eh. So, hiyaan natin na ang husgado, ang maghusga. Kumbaga, malalaman natin. Hindi ako pwede. Pero as ako, naniniwala ako sa kanya, yung bilang magiging presidente, kasi alam niya ang pulso ng bayan. Kasi grassroots, yun. Alright. Ngayon, nag-iikot ka, no? Katunayan, ang Philippine Counselors League at one time, nagpunta ka ata ng Maguindanao. Humingi sila ng tulong for investments. Diba? Oo. Parang nabasa ko yun. Ano ang paniniwala mo sa Bangsamoro Basic Law? Kapag nanalo kang senador, boboto ka ba pro-BBL o anti-BBL? Palagay ko, pag-aralan, sa akin ngayon pag-aralan mo ng mabuti. Kasi okay yung BBL, anuhin natin, kasi ang dapat lang makinabang ang mga Filipino. Kaya dapat siguraduhin natin yung BBL kung ano ang meron doon.